makauwi. Isa pud kita mo. Dala-dala natin ang kanilang kwento. Mula sa desyerto kung saan natagpuan si Jollibee hanggang sa tahimik na hardin ni Daphne. 2 pangalan at 2 pangarap na naging abo. At ngayon, sa pagtatapos ng ating serye, hindi tayo maghahatid ng huling kaso. Maghahatid tayo ng huling panawagan. Sa mga nakalipas na episode, narinig natin ang sakit, ang panaghoy at ang sigaw ng hustisya. Ngayon, pag-iisipan natin bilang mga mag-aaral ng Technology Communication Management o TCM, ano ang aral na dapat nating iuwi? Ako si Cassie. At ako si Bryle. At ito ang Kahon ng Misteryo, ang huling boses. Balikan natin si Jollibee Ranara, ang mga mensahe na nagbabala tungkol sa anak ng amo, ang dalisay na panawagan niya, ang huling chat na sinabing mag-iingat. At si Daphne na kalaban, ang video call na nagpakita ng ngiti pero nagtago ng matinding pagod. Ang katahimikan na tumagal ng ilang buwan bago ang malagim na pagkatuklas. Parehong kwento, iisa ang aral. Ang komunikasyon ay ligtas, pero ang kapabayaan ay kamatayan. Naaalala mo, Cassie, ang sinabi ng pamilya ni Jollibee? Ang huling scene sa chat ay alas 12 ng gabi at sa kaso ni Daphne, ang paulit-ulit na please wait mula sa agency. Oo, Bryle. Ito ang puwang sa komunikasyon na dapat nating punan bilang mga communication managers sa hinaharap. Hindi sapat lang na meron tayong platform. Dapat meron din tayong puso at aksyon. Ang teknolohiya ay hindi kailanman magiging problema. Ang problema ay kung paano ito ginamit o mas malala, kung paano ito hindi ginagamit. Ang isang digital support hotline na may sapat na tauhan at mabilis na tugon ay maaaring nagligtas sa kanilang buhay. Hindi man face-to-face, pero ang instant messaging at encrypted calls ay tulay ng pag-asa. At iyon, ang pinakamalaking realisasyon. Kailangang palakasin ang TCM sa larangan ng OFW welfare. Hindi ito tungkol sa marketing, kundi sa crisis communication at digital advocacy. At hindi lang sa hotline, dapat maging sapilitan ang digital security para sa bawat OFW. Kailangang matutunan nila kung paano magbura ng history, paano itago ang kanilang lokasyon at mensahe online, at kung paano magpadala ng sekretong distress signal na hindi nahuhuli ng kanilang amo. Ngayon, isipin natin ang kinabukasan, ang papel ng TCM sa paprotekta sa ating mga bayani. Una, maayos na pamamahala ng datos at pagiging bukas. Ang aming mungkahi po sa mga recruitment agency at DMW. Maaari po silang gumamit ng isang sentralisado at ligtas na imbakan ng impormasyon. Dapat itong madaling ma-access ng pamilya at embassy. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang kasong nawawala kung ang bawat OFW ay natuntun ang lokasyon. Siyempre po, ito ay ayon sa pahintulot nila. Ikalawa, paggamit ng AI sa maagap na komunikasyon. Sa tulong ng ating kaalaman sa teknolohiya, naniniwala kaming makakatulong ang artificial intelligence para bantayan ang paraan ng pagmensahe ng OFW. Kung biglang nagbago ang kanilang estilo ng pag-uusap mula sa umaasa patungong nagigipit o nananahimik,
agad itong magpapatunog ng babala para maagapan. Ikatlo, digital storytelling para sa pagbabago. Ang ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo nagpa-podcast para mag-ulat lang. Tayo ay nagpa-podcast para magbigay ng mukha sa estatistika. Ang ating nilalaman ay hindi lamang entertainment. Ito ay isang adhikain. Ang digital media ay naging battleground para sa hustisya nina Jollibee at Daphne. #Justice for Jollibee at #Protect our OFWs. Ang mga hashtag na ito ay nag-pressure sa gobyerno na kumilos. Ang bawat like at share ay isang digital signature na nagsasabing nakikinig kami at nakikita namin kayo. Ang kapangyarihan ng Technology Communication Management ay gawing boses ang bawat online engagement. Sa huli, ang teknolohiya ay tulay. Tayo, bilang mga komunikador, ang kailangang maging gwardya sa tulay na iyon. Hindi tayo pwedeng maging passive na tagamasid lamang. At ngayon, sa huling pagkakataon, pakinggan natin ang paalala mula sa Ugnayan PH kung saan ang pag-uusap ay buhay. Sa bawat kumusta, may nakatagong miss na kita. Kamusta? At sa likod ng okay lang ako, may bigat at pangamba, lalo na para sa mga kababayan nating nasa malayo. Pero hindi kailangang sarilinin ng lahat. May handang makinig. Kami sa Ugnayan PH. Ligtas, maaasahan at laging bukas saan ka man sa mundo. Bisitahin ang www.ugnayanph.org. Ugnayan PH, dahil hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Hanggang sa dulo ng mundo. Bisitahin natin ang www.ugnayanph.org. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Salamat Ugnayan PH. Ang inyong serbisyo ay patunay na may pag-asa sa komunikasyon. Ang kwento ni Jollibee at Daphne ay hindi lang para sa klase ng podcasting. Ito ay isang case study para sa atin sa Technology Communication Management. Ang hamon namin sa lahat ng ka-TCM. Huwag kalimutang maging tao. Ang teknolohiya ay nakikita lang ang datos at numero. Kailangan nating ipasok ang puso para maging mainit at puno ng pag-unawa ang ating mensahe. Kapag communication manager na kayo, tignan ninyo ang data hindi bilang numero, kundi bilang buhay na umaasa sa inyong aksyon at pamamaraan. Ang deadline ay hindi lang pagtatapos ng proyekto. Ang deadline ay kaligtasan ng tao. Minsan, ang pinaka-epektibong komunikasyon ay hindi ang pinakamaingay na post, kundi ang simpleng, "Huwag kang mag-alala, gagawa kami ng paraan." Tandaan, ang katahimikan ay hindi kabayanihan. Minsan ito ang dahilan ng pagdurusa. Para kina Jollibee at Daphne, maraming salamat sa inyong kwento. Naway maging huling kabanata na ito ng inyong paghihirap. Sa aming mga nakinig, kayo ang aming audience at kayo rin ang aming katuwang sa panawagan para sa dignidad at proteksyon ng bawat Pilipino. Ako si Cassie. At ako si Brian. At ito ang Kahon ng Misteryo. Bawat kahon may kwento. At ang kwentong ito ay simula pa lamang ng ating pagkilos.